Good evening. Good evening po sa bawat isa. Thank you for coming. This is a free webinar. Wala po kayong binayaran dapat. Kung may naningil sa inyo, hindi po kami yun ni Sir Alvin. Hindi po yun Insight Edge. Hindi rin po yung Tickmill. Kasi ito po ay in partnership with Tickmill and Insight Edge Learning Center. And we are giving this for free. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang na-encounter na rin natin before last year, no? Ni-introduce natin ang Saucer sa Hub as a robot. Last year, it was trading on its own. Yun, yung Saucer sa Hub. Kaya lang, medyo maraming mga features siya na hindi nagiging profitable yung robot mismo. Okay. Kaya in-stop natin siya. But the idea is, kumbaga, kinuha natin kung paano siya mag-place ng order at tinaray natin manual inputting ng mga trades. Ayun. So, kumbaga, siguro pag robot siya, dahil nga robot, always on, always doing the trade, napipick up niya siguro yung mga bad trades for that matter. Ayun. Or kulang yung logic na nailagay pa natin dun sa unang implementation natin. MT4 pa yun eh. So, kung gusto nyong tingnan yung MT4 version, nandun pa naman siya sa shared folder, sa MT4 expert or robots folder. Ayun. So, nandun siya. Pwede nyo pa rin siyang itry sa demo account. But, yun nga, hindi natin siya ginagamit. Right now, ang i-introduce natin ay yung manual trading using the same concept ng Saucer sa Hub. Yan. At paano siya ginagawa? Napaka-simple lang. No? Napaka-simple lang. Kaya madali siyang sundan. No? At sige, ipapakita natin later on. Bago tayo magpatuloy sa ating discussion. And again, this webinar is for education purposes only. Anything na pag-uusapan dito is not an investment advice. You learn how to trade. No? At nandiyan naman ang Tickmill as a forex broker to assist you kung decided ka na mag-go deep sa trading. Yan. Ang lahat ng ituturo dito ay based on my experience, hindi nagre-represent ng Tickmill or ng Insight Edge. Yan. At wala rin akong ginagaranti na lagi kayong kikita, no, sa trading. Dahil ang trading ay risky. No? Trading is a risky endeavor. You should know your limitations. You should know your risk appetite. You should know how to protect yourself sa forex trading. Ayan. So, hopefully, mapulot nyo yung idea, maidagdag nyo sa inyong mga sariling natutunan na at makabuo kayo ng sarili ninyong trading strategy para naman magamit nyo sa inyong trading activities. Yan. And gaya ng ating nakagawian, as always, we are looking forward to seek assistance from the Lord. Let us offer a prayer. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon, sa opportunity na
muling tingnan ang forex trading strategy na Sorcerer sa Hub. Nawa Panginoon ay ma-grasp namin ang principles behind this trading strategy at mai-add namin sa aming mga past learnings pa at mga ginagamit na namin sa aming trading activities. May you give us wisdom to decide for ourselves with regards to forex trading, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa Insight Edge. Maraming salamat, Panginoon, sa Tikmil, kay Ma'am Sally, kay Sir Alvin, Panginoon God, sa dedication, Panginoon, na ma-achieve ang vision na at least one family member ay profitable, successful trader for every Filipino family. We ask, Panginoon, na ito ay mangyari at magsimula sa bawat isa sa amin. At hayaan mo, Lord, na kami ang maging testimony na it's possible to help, to be of help, Panginoon, through forex trading, Panginoon God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo. At nawa, Panginoon, give us good internet connections, give us audible connections, Panginoon God, as we listen, Panginoon, sa webinar na ito. At nawa, Panginoon, ay mag-grasp namin talaga ang idea behind Sorcerer's Hub. Ito po ang aming request, Panginoon God, prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, so meron tayong ginawang Telegram account or group chat. Wait. Yan. So, i-share ko lang siguro para after this webinar ay pwede nyo ring masundan kung paano ako nagtitrade or paano ko ginagamit ang social sa hub. Kaya yan, ipapakita natin ang Telegram at sa screen sa chat box, no? Sa chat box natin i-share ko ang i-share nung isang account. Hindi pala ako. I-share ang link dito sa Telegram. Yun. So nasa chat box ang link to join the Telegram. So dito sa Telegram, simulan ko dun sa simula kasi ano lang naman to eh. Nagsimula last May 25, I think. Yan. So social sa hub. Gold scalper. So ang ginagawa natin dito sa Telegram ay nagpo-post ako ng stop orders. Buy stop or sell stop. Meaning, ang current price ay in between the buy stop and the sell stop. Yung buy stop nasa bandang taas ng current price. Yung sell stop nasa bandang baba ng current price. Kasi ganon ang strategy ng Sorcerer sa Hub. Ang Sorcerer sa Hub, naglalagay lang siya ng stop orders. Mamaya sasabihin natin paano pumili ng stop order. But sa Telegram GC, naglalagay ako ng mga post. Nagpo-post ako ng mga stop orders. So, minsan ito ay minutes in advance or 30 minutes advance bago ma-hit ng market. Depende sa galaw ng market kasi yan eh. Minsan naman, kapopost ko pa lang, na-hit na. Kasi depende nga sa pagtitrade ko. Hindi naman ako laging nakatingin sa trading ngayon. No? Dahil nga dito sa social sa hub. Basta nalagay mo na yung stop orders mo, hintayin mo lang ang market. So minsan, madali siyang ma-hit. Minsan, matagal. No? Minsan, sa maghapon, 4 lang ang nahihit na, 'na, 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 '
yun ang idea. So sa Telegram, makakakita kayo ng post na ito yung position ko. Now, mag-update ako dyan pag nakita ko na na-hit na yung position and na-close na. Taken out ang tawag ko sa kanya. Yun. Pag taken out na, ibig sabihin, na-close na yung position. Tinamaan ng market, yung buy stop or sell stop. In this case, sa nakikita nyo, sell stop yung na-hit. No? Pinost yung, kung titignan nyo, pinost yung buy stop at saka sell stop 8:05 p.m. nung May 25. Pagpatak ng 8:18, na-hit siya, taken out ng 8:19. Ayan. So, minsan mabilis ma-take out, minsan matagal. No? Hopefully, laging mabilis para hindi at risk ang trade. No? Pagka tumagal yan, medyo at risk na ang trade. So, that is also one principle ng social sa hub. No? Hindi dapat tumatagal na open ang trade mo. Yan. So, it also gives you an idea na maaaring hindi fit sa expectation mo ang social sa hub. No? Kasi iba ang style ng trading nito. No? Kumbaga hit and run. Parang ganoon. Quick gains, quick entry, quick exit. Ganun siya. So kung hinahanap mo na magkakaroon ka ng run sa profits mo or sasabayan yung bagsak, sasabayan yung trend ni gold, no? Hindi si social sa hub yun. Ang ginagawa lang niya, nag-aabang sa buy stop, sell stop level. Pag na-hit yun ng market, exit agad. No? Exit agad. Yun ang kanyang ginagawa. Okay? So, kung hindi sa'yo acceptable yung trading na yon, then okay lang. Kaya nga, ang sabi natin, social sahab, i-adapt lang ito ng kaparehong risk profile tsaka risk appetite. Ayan. Okay, so kung makikita nyo, May 26, isang trade lang pala, pinost last May 25. May 26, nag-post na naman, 7:08, pinost 7:08 a.m., 7:16. So, 8 minutes, na-take out na siya. Tapos, after 19 minutes, na-take out naman ang sell. Imagine buy yung una, so umangat, tapos bumaba, at na-take out din yung sell. Ayan, so, with that, nakikita nyo, hindi magandang mag-stay ng matagal sa stop order pag na-hit siya. Basically, dahil nga sobrang galaw ni gold. Kaya pag hit niya, take out agad para hindi dalawang order mo naka-on, naka-open. Okay? So, yun ang idea. Pag hindi nyo matatanggap yun, hindi para sa inyo ang social sub. No? Kailangang i-accept nyo na pulot-pulot lang tayo dito. No? Pulot-pulot lang ang concept ni social sa hub. Ayan. Ayan. Next na posting 7:44 a.m. Ayan. So, kasi probably doon na nakakita ng positioning. Ayan. At nung ma-take out ang sell. So again, buy and sell yun, no? Ang na-take out 7:44, na-take out siya ng 8:02. Mga 20 minutes. Ilang minutes yun? 16, 18, 19 minutes after 19 minutes. Ayan. So anong ginagawa mo or ginagawa during that fall? Bumababa yun eh. Kasi kanina sell, no? Sell yung pinakahuli tapos sell na naman ang tinamaan ngayon. Wala. So tumatakbo yung nagra-run ang market, ang gold bumabagsak, tumutulo, so to speak. Wala kang ginagawa. Nag-aabang ka lang dun sa ang social sub, nakaabang lang dun sa level na 'yon ng sell stop. Yan. Then nag-post uli.
8:37 AM, no? 8:02 yung na-take out, no? Nag-post uli ng 8:37, buy and sell again. After ilang minutes to? 18? After 18 minutes, yan, na-take out na naman ang sell. So tumutulo talaga si gold. Ang isipin nyo, sayang yung pagtulo na yun, no? Ang haba siguro nun. Yes. Ngayon, kung kayo ay nanghihinayang doon, applyan nyo ng ibang strategy, hindi social sahab. Kasi sa social sahab, hindi niya concern yung mga runs na yon. Malinaw po ba? Hindi niya concern yung mga runs na ginagawa ni Gold. Yan. Kilala naman natin si Gold. Tatakbo siya ngayon, mamaya babalik uli agad yan. But yun nga, sa pinipresent natin, si Social Sahab, nag-aabang lang siya sa mga buy stop, sell stop na locations. 9:17, nag-post, buy stop, sell stop uli. At 9:31, na take out na naman yung sell. Okay? So yun. At ano bang sinabi dito? 9:31 yun, no? So dito, sinabi, buy stop, teka lang. Sorry. Okay, tuloy na lang natin. Yun, 9:58, sell stop, buy stop na naman. Na take out, kailan? Wala. Sell, 12:31 na. Kailan, ano? 11 nung yung huling posting ay 9:58, no? 9:58, 12 na nung ma-take out. 12:30. Ayun. Pastor, Ganon si yes social. po. Yes po. I-clarify ko lang muna ang term na take out and hit. Ano itong dalawa? Apo. Paki-explain po. Ang hit sinasabi nyo, tapos ano ang gap ng take out? Okay po. Okay. Ang hit po ay ibig sabihin tinamaan yung buy stop or sell stop or yung stop order nyo. Pag sinabing stop order, it's either buy or sell. Stop orders. Ang stop orders ay pending orders. Meaning, inaantay mo ang market na tamaan or hit. Pag na-hit yung stop order mo, magiging active order siya. Pag active order siya at na-close, yun na po yung taken out. Pag na-close na yung order na yon na na-hit, yung stop order na yon na na-hit at na-close na, then take out na siya. Yung update ko po dito na take out ay ibig sabihin na-close na yung trade. Na-hit na yung stop order and na-close na yung trade. Ilan Yun po po ibig sabihin. ilan po ang take out po sa hit? Ang gap 100 pips, 30 pips. Ang Okay. take profit po. Ang sineset ko po na take profit is between 100 to 200. Depende. But mamaya po, ipapakita natin yung tool. Kasi ang nagti-take out ng order ay yung robot natin na Insight Edge _TP NTS. Ayun. So, yun po yung nagti-take out ng order. Meron siyang setting na ina-adjust niya ang SL pag in favor sa'yo ang movement ng market. So, kung naka-buy ka at tumataas ang price, ililipat niya yung SL papalapit doon sa pinakahuling angat ng price para kung mag-pullback man ito, secured na yung profit mo. So, yung tool na yon, yun ang kumbaga critical part ng social sahab system. Yan. Ang dinidiscuss ko lang po ngayon ay kung paano basahin yung Telegram post. Kasi ang pwede nyo gawin pag nag-post ng say katulad nito,
yan din ang ilalagay ninyo sa inyong trading kung gusto nyo i-follow. Pero dapat nakasetup yung, sa inyong side, nakasetup din yung robot. Kasi hindi mati-take out yan kung wala yung robot sa inyo. Manual nyo iti-take out pag na-hit siya. Ayan. So thank you po dun sa tanong na clarification. Ang hit ay ibig sabihin tinamaan yung pending order mo, which is buy stop. Alin man dyan sa dalawa, buy stop or sell stop. Pag na-hit ang isa sa kanila, then yung robot, titingnan niya kung in favor sa inyo ang trade, ang na-hit na trade. Pag in favor, i-adjust niya yung SL para pag nag-pull back ang price, may secured profit kayo. At kung ano man ang inyong gusto nyong target profit, kayo po ang magsiset sa EA. Sasabihin nyo dun sa EA, sa settings niya, ganito ang gusto kong profit. Ganito ang gusto kong trailing stop. Yan, para naman secured. Ganito yung at least minimum na makuha kong profit dun sa trade na yon. So ang nakukuhang profit for every trade is variable. No? Variable. Minsan nahi-hit ang target profit, yung nakasetting, minsan hindi siya nahi-hit. Ang nahi-hit ay yung adjusted SL. Yon. Kasi nag-pull back. Advance ang price tapos in-adjust ang SL tapos biglang nag-pull back agad. At least secured na yung profit na yon na in-adjust. Ayan. So, kung gusto niyo po na 100 pips ang inyong profit, pwede niyo pong i-set doon sa EA robot. Kaya nga lang po, again, ulitin ko, ang social sa hub ay quick entry and exit. So, you never marireach ang 100 pips dito. No? 10 pips, pwede. 20 pips, yes, pwede rin. Ayan. But 10 pips, yun yung default na ginagamit ko. 10 pips or 100 points. Ayan. Mga ganun lang po. So, kung ikaw ay nagla-lot size ng 0.01, ang pinakamalaki mong profit is $1. Kasi kung 10 pips, no? Makaka $1 ka. Kung hindi naman, at ang iyong trailing stop ay mas nasa 25 points or 2.5 pips. So, mga ganun lang. 0.25 ang iyong kikitain sa pinakamababa, no, na sa 0.01. Ganun po. Or variable din. Depende kasi sa bilis. Minsan, sobrang bilis ng price kahit meron kang robot na nakaabang, negative pa rin ang pagkaka-take out. No? Pero hindi ganun kalaki. No? Kasi nga lang, alam naman natin si gold, sobrang volatile. No? Sobrang volatile. Nagja-jump ang price niya. No? Nagja-jump ang price niya. Lalo na nung mag-hit ng $5,000 dollars sa 5,000 level, yan, nag-hit. Nagja-jump siya ng malakihan. Okay, so siguro ang next na question na is paano pumili ng buy stop at sell stop? Ayun, yun ang magandang tanong. Paano tayo pumipili ng buy stop at sell stop? Ayan, so dito, makikita nyo sa screen, ayan, gumagamit tayo ng tinatawag na zigzag indicator. Ayan. Again, MetaTrader 5 ang gamit natin. Kinakapitalize natin ang leverage na pinoprovide sa trading account na MetaTrader 5, which is 1:1,000. Mas malaki ang leverage mo, mas mababa ang margin, ibig sabihin capital requirement per trade, kaya mas mataas ang iyong margin percentage, meaning bago ka ma-stop out, bago masunog, 50% ng 1:500. Kung ikaw ay nagwa 1:500 noon, no? Dito sa 1:1,000, parang nadoble ang iyong
buying power at matagal kang ma-stop out. Yan, as compared sa 1:500. So yun ang kinakapitalize. Kaya MT5 po tayo. Although yung principle, pwede mo ring i-apply sa MT4. Yung mga ayaw umalis pa ng MT4, kunin nyo lang yung principle. Hanap tayo ng zigzag indicator sa MT5. Ang kaibahan lang kasi sa MT4, ang kaibahan lang kasi sa MT4, single color lang yung meron sa MT4. Unless makahanap tayo ng developer na zigzag ang dinevelop niya na multicolored, dalawang kulay, basically, isang pataas, isang pababa na leg ng zigzag, at ito ay sa MT4. Kasi sa MT5, meron ka ng zigzag na multicolor or dual color. Yung kulay blue dito is yung pataas na leg, yung kulay red is pababang leg ng zigzag. Okay? Ayan. So, ang pagpili, ang pagpili ng buy stop or sell stop ay doon sa tinatawag na turning point ng zigzag. Yan. So, ito yung buy stop. Kaya siya nandyan, no? Buy stop. Kasi may turning point doon sa candle na yon. Naging from blue, naging red. Yon. Kita mo yung dalawang leg na yon. Isang leg na blue, tapos naging red. So, yung candle na yon, hindi natin nilalagay sa pinakadulo ng candle or sa pinaka-zigzag endpoints na yon, kundi kung saan nag-close ang candle kapag ka buy stop. No? Kung saan siya nag-close, doon mo siya ilalagay. So, nasa ng current price? Ang current price ay nasa baba. Sorry. Yun, no? Nasa baba siya. For 530. So, yun ang buy stop. At anong gagawin natin? After mong mailagay ang buy stop, aantayin mo ang market na umakyat papunta doon. So, ang tanong na iba, bakit di ka mag-trade? Alam mo naman pupunta doon. Hindi natin alam kung kailan. Hindi natin alam kung pupunta nga talaga at makakarating. Kasi hindi natin alam ang market. But we know that is a turning point ng zigzag. In essence, that is a resistance level. Resistance zone. Ayun. And ang expectation sa resistance are meant to be broken. At least one idea about resistance. Ano pa yung isang other idea about resistance? Ang resistance ay pwede ring bouncing point or pullback level. Ayun. Pero sa social sahab strategy, we always treat yung mga resistance from the turning point ni zigzag as breakable. Ayan, breakable. But dahil nga may second part pa si resistance, yung pwede siyang pullback, kaya tayo maliit lang ang kukunin. Ayan, hindi natin hahayaan na mag-run siya kasi hindi nga natin alam kung magtutuloy-tuloy or babalik, pagka-resistance. Ayun. Okay? Ngayon, kung yung concept na yon ay hindi acceptable sa'yo, social sahab is not for you. No? Kasi dito nga sa social sahab, maliliit lang ang pick up ng profit. Pulot-pulot lang. Ayan. Okay, so ganun pumili ng buy stop. Paano pumili ng sell stop? Reverse. Kailangan meron kang leg pababa at leg pataas na na-form. Yan, katulad sa nakikita nyo sa screen. And then, dun ka rin sa close price. Okay, so ito yung kaibahan, no? Pagka sa sell stop. Ang pinipili natin ay yung close price na pinakamalapit sa zigzag endpoint. Okay. So nakita natin ang zigzag ay nandun sa green candle, na? Yung endpoint ng zigzag nandun sa green candle.
Pero ang close kasi niya, malayo, mataas. Ang pinakamalapit na close ay yung candle o white candle or in this case a bearish candle before yung green na yon na may zigzag, no? Kaya yung close na yon ang pinili natin, pipiliin natin. Malinaw po? Yan. As opposed dito sa buy stop, no? Ang pinili nating close ay yung pinakamalapit. Same principle, pinakamalapit din sa turning point ng zigzag, yung palitan. Dito ay up to down, blue to red. Ang pinakamalapit na close ay yung sa green candle na yon. And it so happen, siya rin yung turning point nga, turning candle nung zigzag. Dito sa sell stop, ang turning candle ay yung green candle, pero yung close niya malayo sa turning point ng zigzag, red to blue. Kaya ang pinili natin na pinakamalapit na close ay yung bearish candle, yung close na yon. Yun ang pipiliin natin. Okay? Malinaw po, no? So that is how you pick your stop orders, buy stop and sell stop. And now, wait for the market to hit your stop orders. Either ma-hit ang sell stop, which is malapit-lapit na, kaya madali. No? Isipin mo, ay, mas madaling i-hit ang sell stop possibly kaysa sa buy stop kasi masyadong mataas. No? Yun. Now, dito, ayun nga, no? 121 pinost ito. Kailan na take out? 153. Yan. Anong ginawa mo nung 121 to 153? 30 minutes. 30, mga 30 minutes nga. Wala. Wala kang ginawa nun. Nag-antay ka lang. So kung sana may iba kang strategy, i-apply mo na lang. But for Social Sahab, ay yun ang nangyari lang. After 30 minutes, saka na take out ang trade na to, na sell. Yung sell stop ang na-hit. And then, pag na-hit na, gawa ka na naman ng bagong pwesto or position. And then, 155, 156, yan paiba-iba. 155 pinost, 156, taken out na. Yan. Siguro naglalaro to. Okay. So, alam niyo na kung paano basahin ang Telegram, no? So, may ipopost. Pwede nyo gayahin. Pwede nyo sundan. Or, pag nakuha nyo na yung process, kasi ang process lang naman ay hanap ng turning point, lagay, pwesto. Turning point, pwesto. Basta yung turning point na yon ay medyo malayo pa sa current price. Huwag kang magpuposisyon na malapit sa current price unless sigurado ka, unless meron kang ibang basis, kaya mo siya ilalapit. Yan. Yung lapit na yon hindi ko ma-quantify. No? But malayo is malayo. Siguro mga 50, 100 pips na malayo. Yan. But as you go along, no, as you try out Social Sahab strategy, mafe-feel mo na okay to, dito lang yan. Yan. Pwede lang yan. Yan. Or, okay? May questions po ba? Nasagot ko po ba, Sir Robert, yung niya? Tanong. Opo, nasagot po. Na-clear out na. Apo, thank you po. Ito lang ang combination po, yung zigzag and the fractal. May konting technique ba ginagamit yung turning point with fractal, yung setting po sa fractal. Yung fractal naman po, secondary lang siya. No, pag talagang bored ka, pwede mo siyang gamitin. Kasi paano ba yung fractal? Saan ba yun na-introduce? Yan. Malayo-layo na pala yung fractal. Yan. So ito yung sinasabi ko na
Boring kasi siya dahil wala kang ginagawa habang tumutulo. Nakabang ka lang dun sa... Yung fractal po ay parang zigzag din siya. Kaya lang marami siyang ine-entry kasi eh. Pinapakitang, sorry wala na dito. Oh, kaya bihira ko rin siyang gamitin, no, yung fractal. Ito, may fractals. Yan oh. Pwede mo siyang basis din, no? So halimbawa, itong pinakahuli, no? Down, yung down triangle, no? Yung pinakahuling ito. Yung mahabang green na to na candle. Yan. So, pwede mo siyang i-treat na para siyang turning point, no? Para siyang turning point. Maglalagay ka sa close price na pinakamalapit sa kanya, which is yung nasa kaliwa niya na white candle. Ayan, no? Yung pinakahuling fractal eh. Ayun. So, sell stop yon. Kaya lang, ginagawa ko lang siya kapag nakita ko yung fractal ay nasa endpoint ng zigzag. Yan, para katulad nito. Yan o. Nasa endpoints ng zigzag. Yan, ito. Yung dalawang yan na blue and red. Yan, pagka nasa endpoint siya, mas convincing ako na lagyan siya. Pero pag nag-iisa lang siya, wala siyang kasamang leg ng zigzag, hindi ko siya ginagamit. And totally, pwedeng hindi mo siya gamitin. No? Okay lang na zigzag muna at the start. Yan. Ito pala yung isang example. Yun. Kanina, prior sa screen na to, sa screenshot na to, ang zigzag ay nandun sa fractal na yon, yung may tinuturo na yon, yung white candle na may triangle pababa. Nandun yan. Kaya tayo naglagay ng sell stop. Yun, nung tamaan, nag-move yung leg. Kasi wala pang turning point ng zigzag dyan, no? Fractal lang meron. Tsaka isang leg ng zigzag. Pero pagka magkasama nga yung zigzag at saka fractal, pwede kang mag-risk. But that's a high risk. It adjusts your risk to a higher level. Yon. Kaya, as much possible, hanap ka nung turning point talaga. Yan, katulad nito. Yan, pwede ka dito maglagay ng sell stop. Yan, dito kasi turning point to. At may fractal. Yan. So, perfect choice. Hanapin mo lang yung pinakamalapit na close price. Ang pinakamalapit na close price niya ay yung kulay white. Pang ilang candle? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yon, doon ka maglalagay. Sa pang-anim na candle na yon. So, hindi doon sa candle na green na mahaba yun, no? Hindi doon. Kasi close price nearest sa zigzag turning point. Okay? Also, pag nagamit na yung zigzag, yung stop price, pag nagamit na, as much possible, hindi ko na siya ginagamit agad-agad. No? Pinapatagal ko muna. So, yun. Okay? Yan. Punta tayo sa ano siguro? Chart. Pastor Shem. Yes po. Pwede po tayong bumalik dun sa 4544.82 sa 26. May 26. Sa May 26 posting. Okay. Okay. May tanong po kasi diyan sa sa chat box. Ay, sorry. Hindi ko nakita. Nasaan na yun? Chat box. Ang tanong po, paano po naging buy stop ang 4544.82? Okay. Kailan yun? 26. 45. Ayan po. Ayan po. 45434? 4534. 45348. 45.
O yata po, yung point Ito 80 yun. 82. May sa baba 26. pa ho. Baba. Ayan. 45. 4544. Sorry hanapin natin. Sige, sorry. Hindi ko nakita yung mga tanong. 3-4 lang ang 3-4 lang yata yung nandito eh. Pero may 26. Ito. 4544. Opo. Yan po, yan. Yan. 4544.82. Paano po naging buy stop? Nasa taas siya ng current price, which is 4530.34. Yan. Saan po yung Nasa taas siya. 4530? At siya yung turning point siya yung closest close price sa turning point ng zigzag. Ang zigzag mo ay itong blue to red. Nag-transition niya. Transition siya from blue to red. So, yun ang iyong signal or yun ang iyong pick up point. Doon ka pipili. At pipili ka ng closest, pinakamalapit, nearest close price, which is yung close price ng green candle na yon, which happens to be 4544.82 ang value nun nung close price na yan. Okay. Which is yun po. Dapat sell stop po, di ba? Hindi po, kasi hindi pwedeng sell stop kasi nasa taas siya ng current price eh. Ang sell stop ay nasa baba ng current price. Ang sell stop ay nasa Baba po ng current price. Ano po ba ang current price diyan sa 4544? 4530. Ito po, 4530 ang current price. Ito pong gumagalaw na to. Ito. Apo. Okay. So anything above 4530 is a candidate for buy stop. Anything below is a candidate for sell stop. Kaya lang ang pipiliin niya natin yung mga nasa 13 point, which is the closest or nearest close price nung candle ng turning point. So dito it happens yung turning point sa green candle na yon ay siya rin ang closest or nearest close price. Dito sa sell stop, ang turning point ay nasa green candle pero yung close price niya malayo. Ang mas malapit ay yung sa white candle na yun or bearish candle na yun, which is 4525.38. Kaya siya naging sell stop. Ano lang, clarification. Usually kapag kung yan ang pagbabasihan natin yun sa 4530 Pascual, below lang makakapag-place ng sell stop, right? Kasi above Yes, niyan, hindi ka pwedeng makapag-place ng buy stop. Pwede, sir. Kaya sell mo ba? Stop. Hindi. Below niyan would be sell stop, di ba? Yes po. Anything below the current price. Apo. Pero above niyan, only buy stop ang pwede mong ilagay. Unless magpuput ka ng sell limit or buy limit. Ayan. Iba naman po yun, limit orders. Ang limit orders ay hindi part ng Sorcerer's Hub. Stop orders lang po. So basically kaya yung 4544 mo talagang buy stop lang ang may lalagay mo dyan. Apo. Tama po ba? Kasi above siya sa 530. Apo. Above siya eh. Apo. Thank you po. Yun lang. Salamat din, sir. Salamat din po. Okay, baka maitanong nyo, bakit hindi tayo naglagay ng buy stop dito sa turning point na to? Dadaanan siya. Baka isipin nyo, mag-buy stop kayo dyan. Hindi ko siya ginagawa kasi nga, ang rules is kung turning point yan, this is a turning point for sell stop. Kasi red to green, red to blue ang zigzag mo. Ayan, kaya hindi ko siya lalagyan ng buy stop, bagamat nasa taas siya ng 4530. Baka kasi lagay lang kayo ng lagay dahil nasa taas. Ifa-follow nyo pa rin ang rule ni Sorcerer's Hub. Ang buy stop ay sa turning point na blue to red or yung paturo pataas, paturo pataas.
Itong mga ganito, sell stop ang ilalagay dyan. Ngayon, hindi ka makakapaglagay ng sell stop dito dahil nasa taas pa siya ng current price. Pag yan ay nilagpasan ng current price at lumayo ng say 20 pips above, ayun, lagyan mo na siya ng sell stop. Kasi possible na siyang balikan pababa. Malinaw po ba yun? Pero kung nadaanan na nga siya, for example, nung bumabagsak to ay nalagyan mo na siya ng sell stop, as much possible, okay na, tama na, wag mo nang ulitin na lagyan. Baka kasi irespeto na siya. Yun. Which is yun naman ang nangyayari sa mga, again, these are support and resistances. Support and resistances, dalawa ang pwede lang gawin, i-break siya or i-respect. Pag sinabing i-respect, magbabounce lang yung price noon. No? Eh pag napalagay diyan at nag-bounce, hindi ka mati-take out. Ang tatamaan sa yung SL mo, which is sa Social Sahab ang robot natin ay 1,000 points or 100 pips ang SL. Kung naka 0.01 ka na lot size, $10 yon. Yan. Again, ang Social Sahab, sobrang pangit ng RRR niya, risk to reward ratio. Yan. Kaya hindi to acceptable na strategy. Kung ilalaban mo sa iba, bagsak to. Bakit? Ang RRR niya ay baliktad. Kung sinasabi ng coaching na ang dapat na RRR mo is 1:2. For every one loss, $1 loss, dapat kumikita ka ng $2 sa mga trades mo. Na? Dito baliktad. Ang loss mo dito, ang risk mo dito is $10. 100 pips, 1,000 points. Ang kapalit na profit ay 0.5. 0.5. Oh, $0.5. Ito, yun ang yes, yan ang reality nitong Social Sahab. Okay? Kaya pinapataas natin ang probability na win ang bawat position by taking out early. Yun. Pag na-hit niya yung stop order mo, take out agad. It's a win. Pastor, Yes po. ang sinasabi mo bang zigzag, pag naka-form ba siya ng Z from hindi po. from the 4530 tapos aakyat siya, tapos bababa siya, tapos balik siya sa 4530? Yun ba yung Hindi Z? po laging ganoon eh. Hindi po laging ganoon. Kasi may mathematical computation po si indicator. Basta nakita nyo po na gumawa siya ng leg na pa-V para sa sell stop at yan, ganito. Ganito yung itsura niya para sa buy stop. At blue and red niya. Yan. Blue and red, buy stop. Red and blue, sell stop. Yan. Kung kailan siya gumawa niyan, yun, pwede mong piliin yun. Pero pag titignan mo, letter Z siya eh, di ba? Pag iniikot mo, hindi siya Z na Z eh. Oh, hindi nga siya Z, pero andun yung parang Zorro. Sige sir, kung ganun yun siya tinitingnan, okay lang. Basta tama yung understanding nyo na for this one, buy stop siya. This one, sell stop. Huwag nyo ipilit na ba. Kasi po may common may common na pinuntahan eh, yung Z niya may common eh. Nagsimula siya sa 4530, kunyari andun yung reference point mo, yung current price. Tama po ba? Current price mo, tapos umakyat siya, tapos bumaba siya, tapos umakyat siya. So, dun sa pag-akyat niya, pipiliin mo yung intersection nung Z. Kung ang intersection po nung Z ninyo ay ito, yan po ang sinasabi niyong intersection. Kung ang intersection ng Z ay ito, yan. Tama po. Yun. Kailangan kita nyo na may ganyan. May nangyaring ganyan.
Kasi pag wala pa, huwag kayo maglalagay ng stop order. Unless bihasa na kayo. Unless gamitin niyo yung secondary indicator na fractal. But kung si zigzag lang, huwag kayo maglalagay hanggat wala yung turning point. Wala yung kantuhan na yan. Yan. Ganun po siya. Pastor, I want to share something. Sige pa. Okay. Maganda po ito sa probability. If you study the candle, the movement of candle, every candle sa 3 minutes, maximum, maybe minimum, nandyan ang movement ng strategy nyo po, ang probability. So if we can go only 1.3 pips points o 13 pips to 2.5, papasok talaga yan bawat candle. Kaya maganda itong na-introduce nyo po. That will fall all the probability of winning. Thank you po. Thank you po. Ayun. So, tama po sir. Thank you. Yun po, doon lang tayo nagbabank. Yun ang ating pinangahawakan, basically. Nag-aantay ka lang, pumuposisyon ka lang, maliit lang ang kukunin mo, pero sure yun. So far. So far. Hi, sir. Wala pa ako. Yes po. Sino sila? Sige po. May instance po ba na na-hit na po ang SL using this strategy? Sa experience ko po, since May 25, wala pa. Basta po yung settings nyo is 10 pips ang ESL. Tama po ba? Hindi po. Ang SL po ay 100 pips. 100 pips ang SL. Tapos, ang take out mo is 25 points, 2.5 pips. Yung difference. Pag nagsimula siya mag-trail. Pag nagsimula siya mag-trail, 25 points. I-adjust agad niya. 25 points ang layo sa pinaka-advanced niya. Halimbawa, pa-share dito ng settings nyo po. Yung current sige settings. po. Okay. Sige po. Sige, mag-move na tayo dun sa pagsiset up nung critical second part ng system. Ang first part ng system is ikaw na trader, dahil ito ay manual trading, ikaw dapat alam mo kung paano naglalagay ng buy stop at saka sell stop. Yan. Ang second part is pag tinamaan na siya, yung robot ang mag-aasikaso na ng trade. Pwede ka rin mag-step in, pero sa sobrang bilis kasi ng galaw ng market, minsan hindi mo na take out properly. Kaya gumagamit tayo ng robot. Yan. Stop share ko to. Paano ba mag-stop share dito? Hindi, mag-share na lang ako dito. Hindi allowed. Teka lang ha. Stop share. Nasaan yung zoom ko dito? Okay. Zoom. Stop sharing. Yun. Okay. Okay, so if you want to know more about the zigzag, ipipaste ko yung link kung saan kayo pwedeng magbasa about zigzag. Yan. Tapos, kung gusto nyo gamitin yung EA Robot Helper, which is wala kayong choice kung ito ang gagamitin yung system, yun naman. No? Naka-shared siya sa folder natin.
Stop share. Share. Entire screen. Yan. So dito siya naka-share. So that is free, courtesy of Insight Edge and Tickmill. No? Yan. So ida-download mo lang siya. Yan, may download button or click mo tong tatlong lines na yon, then download. Okay. So da-download siya, yun o, makikita mo doon, na-download na. I-open mo yung folder, i-right click mo, then copy or cut. Yan. Tapos pupunta ka sa iyong MT5, no? Sa iyong MT5, then file, open data folder, tapos sa MQL5, double click, experts, double click, and then special folder, ang tawag namin ay 15 MCTS. You can have a special folder or pwedeng nasa experts lang. Sige. Or pangalanan natin tong social sa hub. No. Yan, basta gawa ka ng special folder for yourself. Doon mo ilalagay yung iyong dinownload na paste. Nasaan ang paste? Yan. Paste. Yan. Insight Edge _ TPNTS. Pag nailagay mo na doon, balik ka sa MT5 mo, mag-open ka ng bagong instance ni Gold, no? Punta ka sa M3 na time frame, 3-minute time frame. Kung wala ka pa nitong button na to, pwede kang mag-right click, time frames, minutes, 3 minutes. Yan. So ito rin yung wala sa MT4. Kaya hindi advisable na mag-trade using social sa hub sa MT4. Kasi sa M3 siya nagwo-work. Sa M3 siya nagwo-work. So far. Na-try ko siya sa M1. Yon, doon ako natalo sa M1. Kasi may nagtanong gumagana ba sa M1? So tinry ko. Wag. M3, so far wala pa. Wala pang talo. Yan. Now, pagka nailagay mo na sa M3, punta ka doon sa navigator, no? Sa navigator, meron diyang experts folder. Saan ba natin nilagay? So kung wala yung ginawa mong folder, refresh. Right click, refresh para lumabas. Yun, social sa hub. Yan. Then, same as indicators, pag a-attach na indicator, you can click and drag and drop or you can double click. Yan. Pag nag-double click na siya, na-double click mo na, na-attach na siya, okay? Ito, critical, no? Nasa common tab, allow algo trading. Pag yan ay walang check, hindi yan gagana. Pag may check, gagana yan. Okay? So, kailangan naka-check para gumana siya. Ang visual indicator mo ay yung icon na yon sa upper right. Dapat kulay blue siya. No? Dapat kulay blue to. Pag hindi yan kulay blue, ibig sabihin may problema ang iyong robot. Balikan mo tong common tab, allow algo trading. Sa settings niya, nasa inputs tab, ayan. So ito yung mga papalitan, no? You can keep this as is, but kung meron kang ibang robot na may sariling ID, o meron kang ibang EA na may sariling ID at gusto mong pakialaman nitong robot na to, yung trades mo doon, ilagay mo yung ID niya dito. Yan. Pero kung ayaw mong pakialaman, wag mong gamitin yung ID ng robot na yun dito. Okay, so yun yung isa. Then, dapat gold pair symbol ang nakalagay. So, ibig sabihin,
hindi lang pang gold itong robot na to. Pwede mo itong gamitin sa EURUSD, GBPUSD, or any pair. Lalagay mo lang siya dito. Okay? Now, stop loss is 1,000 points or 100 pips. By default, you can change it. But so far, hindi ito nahi-hit. Yan. Ang target profit mo, ang default pala niya ay 50. Ang ginagamit ko na ngayon ay dati 100, pero sige, pwede ng 200. Yan. Or even higher, 300, 250, 300. Yan. Kasi ang idea ng target profit is kapag advance siya ng advance, walang pullback, tuloy-tuloy lang siya. Yan, katulad nito nakikita nyo na ano? Yan, kung hindi yan nagpo-pullback ng malaki, tuloy-tuloy lang kung ang TP mo ay mahaba. Yan. So pwede mo rin gawing kung gusto mo na 100 pips, di 1,000 ang ilagay mo dyan. Kasi naman, ang talagang nagse-secure ng profit mo ay itong dalawang ito na setting. Start trailing and trailing stop. Ang ibig sabihin ng start trailing, kapag nag-advance ng 30 points, yan, dito na sa setting na to. Pag nag-advance ng 30 points ang price, according sa buy stop or sell stop, i-adjust na yung SL 25 points away from the current price. Nung current price, nung gold. So, secured na yung ilan? 5 points. Yun ang ibig sabihin nun. Secure na yung 5 points. Pag nag-pull back ng 25 points ang gold after adjusting, yun, take out na yung trade mo. So, pwede mo rin gawin. Actually, ang ginagamit ko na ngayon ay 40. No? 40. Pag patak ng 40 points, 40 points, umadvance ng 40 points according sa direction, ibig sabihin, kung buy stop yan, at na-hit, at umangat pa ang price ng 40 points, i-adjust na yung SL by 25 points away. Yung 25, yan pa rin ang ginagamit ko. But you can try kung anong best sa inyo at kung anong gusto nyong ma-take out. But ako, okay na ako dyan. No? Wala na akong problema dyan. Pag sell naman, dapat bumaba ang price ng 40 points bago niya i-adjust yung SL 25 points away. Ayun. Okay? So, pag okay na yan, click mo lang yung okay. At dapat, finally, naka-click yung algo trading. Kasi pag yan ay naka-disable, no, naka-red. Kita nyo ang nangyari dun sa icon, na gray out, hindi na blue. Ibig sabihin, hindi yan active. Kailangan partner sila, dalawa. So, dalawang setting, no? Double-click mo lang yung icon para makita mo tong settings, properties niya. Yan. Allow, algo trading, dapat naka-on. At itong algo trading na to na button ay naka-on red. Naka-play. Yan. Now, para makita nyo kung paano gumagana yung robot, kasi naka-on na siya, no? Yan, i-try natin. So, let's say, mag-sell tayo kasi pababa. Yan. Kita nyo? Kapipindot ka pa lang ng sell, naglagay na agad siya ng SL at TP, at yun, nung nag-advance siya pababa, bumaba pa yung price, tapos bumakyat uli pataas, hindi natin nakita na, bilis eh. Na-take out na. Kasi, nag-advance na siya ng 40 points, in-adjust na yung SL, yan o. Yun, kita nyo, na-adjust. Yan. Nandun pa, adjust pa. Kasi bumababa pa, adjust pa uli. Yun, umatras siya ng 25 points, na-take out na siya. Okay? Profit ka na. Secured yung profit mo. Hindi na hit yung 1,000 points mo. At ganun lang siya kabilis. Every buy stop, sell stop, every turning point mo na napili sa iyong nakita sa chart. No? Ganun lang siya kabilis. No? Pulot ka lang ng pulot. No? So halimbawa ito, tumataas, pero hindi, pababa pa ito. Anyways, mag-sell ka uli. Yan.
So ang ginagawa ng robot, basta may na-open na trade, may na-hit na buy stop or sell stop, lalagyan niya agad ng SL at TP, then imo-monitor niya na yan. Yan. O-monitor niya kung na-satisfy na yung 40 points na advancement. Pag na-satisfy niya yung 40 points na advancement, i-adjust niya yung SL. Yan, tingnan natin. So again, hindi to social sa hub kasi ini-explain lang natin yung inner workings ng EA robot. So ang setup mo basically, dapat meron kang always on na machine. Kung nagta-travel ka or kung sa mobile phone ka maglalagay ng iyong buy stop, sell stop. No? So kung sa phone ka nakatingin, on the road ka, yan, pwede mong gawin. As long as meron kang machine na naka-on din at running ang running ang EA helper natin na to. Yan, kasi pagka hit ng buy stop, sell stop mo, bahala na tong helper na to. Ayan. So, tingnan natin kung pwede tayo magdagdag ng trade. Ayan. Sir, question Yes po. po. Ang kagaya po yan, umakyat yung price sa 4, 5, 10. So, mayroon na siyang first leg ng blue sa zigzag. Pero wala pa siyang red. So, ito is Okay. not valid pa for another entry of my limit. Okay. Itong trade na to is not social sa hub based. Nilagay lang natin siya to exemplify yung inner workings ng robot. Pero kung lalagyan mo to ng zigzag at magde-decide ka, kailangan zigzag. Lagyan mo na natin ng zigzag. Okay. Yan. Default lang. Dapat hindi ka nag-trade dyan. Bakit? Una, walang turning point. Nandito ang turning point. Iyan, no? Dito ka dapat naglagay ng sell stop. Iyan, no? Yan. Yung closest price sa turning point. Yan. So dito dapat buy stop, pero dahil ang price mo ay nasa taas, wala kang may lalagay dyan. Hindi ka rin maglalagay dyan ng sell stop dahil pang buy stop tong part na to eh. Ngayon, yan. So dito, dahil wala ka pang leg, na red na leg, wala ka pa rin buy stop. But this is a candidate. No? This is a candidate dahil lumayo na yung price, isa yon. At kung sasamahan mo nga ng fractals, dapat meron dyang indicator ng fractal. Para po sure, kailangan may dalawang leg na siya. Yes. Dapat may dalawang leg na turning point. Ayun, na-take out na. Ayan, yun ang kagandahan ng may robot. Nag-uusap tayo, may ginagawa ka, etc. Bahala na siya sa trade mo. Yan. So, it so happen na tinamaan yung ating trade. But, hindi yan social sa hub. Kailangan may leg dyan. Pero, to help you out, doon gagana ang fractals. Yun. Kita natin. Bagamat isang leg pa lang to, may fractal doon, sa green candle na yan, pwede ka na dyan maglagay ng buy stop. But that is high risk. No? High risk yan kasi hindi pa kasi turning point yan eh. But dahil nga may fractal, sige. High risk na tayo. Yan. Pinaka-best pa rin is magkaroon ng leg para maging candidate siya. No? Ang posible kasing mangyari, pagka wala pa siyang leg, ang posibleng mangyari, mati-take out to pero hindi a-advance ng at least dun sa iyong sinet na trailing, start trailing. Ito ang key, no?
Start trailing. Pag ito masyadong malayo, malimit kang ma-ESL. Yan. Kasi nga, ang concept ng saucer sahab, take out agad. Kaya wag mong palalayuin. No? Wag mong masyadong palalayuin yung paggana ng robot. Ayan. So this is high risk kasi wala pang leg, red leg. But dahil sa secondary indicator na fractal, yan. At malayo na yung price, no? At malayo na yung price, makakampante na tayo na pag binalikan yan, most likely. Pero mas magiging confident tayo pag gumawa siya ng leg. Teka lang. Namumungkal. Gutom na. Gumawa na ba ng leg? Malayo pa, no? Ayan. So, dalawa lang bang pwede nating ilagay? Buy stop, sell stop, dalawang entries lang ba? Hindi naman. Pwede kang maglagay sa bawat nakikita mong turning point. Yan. So dito, sa area na to, yan, papuntahin natin dun ha. Yan, dito may mga turning point. Alisin ko muna yung fractal. Kasi yan ang problema sa fractal. Ang dami nila. Yan. So ang ginagawa ko, hindi ko dinidelete yung indicator. Pinapalitan ko lang ng kulay na none para makita ko yung gusto kong makita. Yan. So, paano pag ganito? Maraming turning point. Yung pinakamalapit, pinakamalapit sa current price. At pinakamalapit sa most recent. Yan. Ibig sabihin, ito, pwedeng candidate, pero mas candidate mo to dahil siya yung mas recent from today. In the past na kasi to eh. No? In the past na to. So, ito yung pinakamalapit sa recent. At malayo-layo pa rin naman dito. Yan. Ayun, meron pa tayong isa nakita dito. Turning point. No, hindi natin kita yung kanina. So, pwede kang maglagay dito ng buy stop. Yan. Kasi may reason ka dahil turning point siya. Although that is in the past, na-break na ba siya? Yata. Na-break na yata siya. Tinamaan na. But yun ang isa sa risk mo, no? Na i-accept. Yun, na tinamaan na siya kanina. Yan. But pwede pa yan. Yun. Okay, so ito, yan, pwede rin. Natamaan na siya kanina, mag high risk na nga lang siya na balikan. Okay? Sa mga sell stop naman, no, pili ka sa mga nasa ilalim ng current price. Ito yung current price. So ito, pwede ito. Yan, lagay ka dyan, sell stop. Yan. But, again, this has happened in the past. Pwedeng mababa na yung chance na ma-take out siya. But you put a risk on it. Yun. So ito, sell stop. Ito, hindi pa mga tinamaan to eh. No? Yan. Kung tinamaan niya yung level na yan in the past, umulit kasi ngayon eh. So pag masyado nang malapit, pumili ka na lang ng sunod na malayo. So, pwede kang maglagay ng marami, actually. Bakit ka confident? Kasi follows the rule at may robot ka na siya yung bahalang mag-take out niyan. No? So, ito. Again, yung close price ang pipiliin. Which is this. Close price. So, yan. Nakaabang lang mga yan. Nakaabang lang yan. Kung puntahan ng price, kung puntahan ng market, well and good, bahala na si helper. Anything in between, wala tayong ginagawa. Or, kung meron kang alam na strategy, gawin mo. But that is not saucer sahab. Sa saucer sahab, abang-abang lang at hayaan mo siya mag-take out.
May tanong pa po ba? Questions? Clarifications? Of course, pag ini-off mo yung machine mo, huwag mong iwan na naka-pending order. Kasi walang magti-take out nun. Okay? So, ang mga risk nito, halimbawa, nag-setup ka ng machine sa bahay, may internet connection, nawala ng kuryente, namatay yung machine. So, sorry, close mo lahat agad ang iyong mga pending orders kasi walang mag-take out nung orders mo. Yan. May internet connection na iniwan mo, nung time na tamaan, nawala ng internet connection, akala mo na take out. Yun ang mga risk nito. Pag hindi mo binabantayan, pag hindi mo. Yan. Kaya, ang panglaban doon, kumuha ka ng virtual private server or VPS. Yan. Pero pricey, no? Babayad ka ng server sa cloud. Kasi ang offer nila, uptime, 99.9% uptime. At saka yung connection, pili ka ng VPS na malapit sa Tickmill server sa Europe, no? Mas maganda kung Europe, but doesn't matter kung Singapore based or US based. Kasi nga Philippine based, yung machine mo Philippine based, pwede gumagana. But better kung nasa Europe din kasi nasa Europe ang servers ni I hope so. No, nasa Europe ang servers ni Tickmill. Ayan. 'Yon, mas malaki ang chance na hindi ka ma-outage ng internet or ng kuryente. Ayan. Kaya again, dalawang part. Ang isang critical part ay itong robot. Dapat up siya, running, tama ang settings mo. May internet ang machine mo. Hindi magre-restart during your trade. Yan. So, yun. So, siguro, ang isang tanong nyo, ang liit naman ang kinikita. Well, ang sagot lang doon is, yun nga, sabi ni Sir Robert kanina, the probability, pag na-hit yan at ma-take out at a profit, is relatively high. Yan, relatively high. Kaya, malabong or matagal bago ka makahit ng SL. At ang ginagawa ko pag ganun kasi, two-way. Either, but ano na hindi siya part ng Saucer sa hub. It's part of your risk mitigation, no? Bahala ka kung paano mo i-recover yung potential losses. Either i-stop mo na siya, i-accept mo yung loss, then wait for the next trade. Yun. At yun nga lang, sabi nga, mas malaki kasi yung pangit kasi talaga ang RRR, no? Pangit ang RRR. But so far, hindi naman na-hit yung 1,000 pips. Yan. So ang plan dito, plan ko, personal plan lang yan hindi ko sinasabing ganun din ang gawin nyo, is high risk taker kasi ako eh. So, lalakihan yung lot size. Siyempre, lalakihan din yung capital para hindi naman para ma-cover yung margin. Kasi siguro hindi pa kasi ako nakakatikim ng loss eh. Hindi nakatikim kung aalamin ko kung bakit nag-loss dun sa part na yon. Ayan. Yung mga naging loss ko kasi is dahil ginamit ako ng fractal, binaba ko ng time frame, nilipat ko na ibang time frame. Pero sa M3, yung mga trades sa M3, so far, sila, panalo. Ayun. Yun na yung so far. So, yun yung plan. Mas malaking lot size para mas mabilis, mas malaki yung kitaan. Kasi malimit naman yan eh. Malimit kang kikita. Kasi paulit-ulit lang yan. Pataas, baba. And, yun. It reminded me. Yan. I-search nyo na lang. But, parang
up to 80% of the time, ranging ang market. 60 to 80% of the time, ranging ang market. 20 to 40 lamang trending ang market. So, kailan ka mas malaki ang chance na makapulot ng kita? Doon sa 60 to 80% of the time. Kasi tataas siya, bababa, tataas, bababa, tataas, bababa. At kahit naman yan ay katulad nito, no? Pataas, up, pataas siya, may pullback siya, no? Ayun, pag tinamaan, most often, dumidiretso siya. Yan. So, yung buy stop mo dito, tinamaan, buy stop mo dito, tinamaan. Yan. Yung mga sell stop mo, hindi tinatamaan eh. Kahit mag-pullback sa uptrend ano. Yun. At kung halimbawa, ikakatwiran nyo dito, yan. Most likely, na-take out siya. Maliit nga lang. Yun yung, kumbaga, kaya nga maliit lang. Hindi mo pwedeng palakihin ang iyong ine-expect. Yung 40 pips trailing, mahaba na nga yun eh. 30 lang talaga dati. No? 30. Inangat ko lang. Nag-risk lang ako. Pero yung 30, 25, okay na yun eh. Maliit nga lang. Pero pagka sa mga cases na ganito. Pero yung mga ibang cases, like dito sa mga buy stop, yan, nakukuha yung 10 pips, 20 pips. No? Minsan. So yun ang isa ring reason doon. 60 to 80% trending lang ang market. Bihira siyang ranging ang market 60 to 80% of the time. So marami kang chances of winning 60 to 80% of the time. Pag nag-trending yan, of course, wala, katulad nito, nag-trending, wala kang entry. Except kung kanina, dito, yun, nasakayan mo yung isa. Nasakyan mo yung isa. Now, pagka nagsimula kayo sa social sub, mapapansin nyo kung kailan kayo mag-hold, kung kailan kayo hindi mag-hold. Yan. Makikita nyo na yun. Social sub might be just a stepping stone para makita nyo kung paano gumagalaw si gold. Again, yung helper, best suited sa gold. Kung gagamitin nyo siya sa ibang pair, hanap kayo ng sarili nyong settings. Wala akong may recommend. But sa gold, okay na yung settings na nandun. Ito yung na-discuss ko dito. May questions po ba? 7 minutes pa. Ay, baka may questions ano. Sa M3 lang ba effective ito? Yes, sa M3 po. Ma'am Rose, wala po tayong robot na nagtitrade, naglalagay ng sarili niyang buy stop at sell stop. Manual po nating nilalagay. Ayan, katulad na nakita nyo, right click, dahil nasa baba ng price, sell stop. Ayan. Dito naman, right click, dahil sa nasa taas ng price, buy stop. Ayan, ganun lang po. Manual positioning. Of course, yung positioning based sa pinakitang zigzag. Yan. Kanina pa tayo nag-aantay kung magagawa siya ng leg. Hindi pa rin. But okay lang yan. Ang reason natin dun sa isang ito, may fractal. Itong isang ito naman ay dahil meron siyang turning point in the past. Yun. Saan ba yun? Ito pala, pwede pa rin basis. Yan, no? Kaya siya meron. Yan. Again, ang social sa turning points, yung pagpapalit lang ng leg. Pastor, pwede nyo explain ulit yung Argo trading?
Ang setting niya. Yung algo trading. Opo. If you Yan. don't mind. Yung settings po ay pagka-attach nyo nung expert, alisin ko muna. Dalawa pala yung gumagana. Okay. So, doon sa expert advisors, no, gumawa tayo ng folder. Doon natin ipinaste ang file na dinownload natin, yung insightedge_tpmts. Double click lang sa chart ng gold, M3 time frame. Sa common tab, dapat naka-enabled yung allow algo trading. Pag naka-enable na yon, click OK. To check kung active, dapat blue. Pag hindi yan blue, tingnan natin si algo trading dito sa menu bar. Dapat naka-green siya. Naka-play mode. Pag kaya na hindi naka-play mode, yan, naka-pause or stop mode, ang iyong inattach na helper EA robot, hindi naka-blue ang icon niya. Ibig sabihin, hindi naka-algo trading. Pag kinilik mo yung algo trading, magbu-blue na siya. Yan. So, active na yung robot. Pagka naglagay ka ng order, yan, automatic. Gagawa na niya ng buy stop, sell stop. Yan. So, ang ginawa ko ay auto quick trading, no? Nilagyan ko ng quick trading. At susundin niya na yung settings. Mas maliit yung settings ngayon, no? Yan. Kung gusto niyo palitan yung settings, double click lang to. Yan, gawin yung... Kaya lang ito mag-a-apply sa next na i-open. Hindi mag-a-apply sa existing. Yan. Kung gusto niyo mag-apply sa existing, tanggalin niyo yung SL. Yan. Pag tinanggal niyo yung SL, maglalagay siya ng bago. Gagamitin niyo na yung bagong setting. Yan. Ganun siya. Pag walang SL ang entry, lalagyan niya. Ganyan siya. Ganyan. Minomonitor niya kasi yan. Kailangan may SL at TP. Actually, kailangan may SL. Kasi kahit walang TP, yan. Pag walang TP at may SL, hindi niya lalagay yung TP. Pero pag walang SL, lalagay niya yung SL at TP. Yun. Ganun po siya. Thank you, Pastor. Apo. I-try nyo po muna sa demo account ninyo para ma-feel nyo. Okay, meron na siguro kung pang isang na-observe, no? Which is, nabanggit naman doon sa Telegram. Merong cycles at surge ng price. Yun ang tawag ko sa kanya, surge ng price. Usually, it happens bago mag-end ang hour. Halimbawa, anong oras na ba ngayon? 8:30, no? So, bago mag 9 p.m., minsan nagsusurge ang price. Tumatakbo, either pataas o pababa. Ayan. Kaya, either maglagay ka ng buy stop or sell stop or huwag. Kasi nga, hindi mo alam kung saan tatakbo. Baka tamaan ng konti yung sell stop mo, tumakbo naman siya pataas. Yun ang end of the hour and even the start of the hour. Yun. Pagpatak ng 9, mamaya, minsan tumatakbo rin siya ng mabilis. Yun. Favorable yun pagka meron ka ng nakalagay na buy stop, sell stop. No? Pero pag wala pa, huwag ka munang maglagay. Yun yung mga napansin ko. So that is by the hour. Again, posible din, although hindi ko pa inobserve, posible din yan na mangyari yung surge ng price every 4 hours. Yung 4-hour candle. Yun, every 4 hours. Posibleng mangyari yun na may surge ng price. But yung by the hour, observe nyo na lang. Yan, katulad nyo, mag-8:30. Mamaya yan, pag talo ng 8:45, ganyan. May paglakad na yan. Ay, pagtakbo. Hindi lang lakad, tatakbo yan. Pwede lang natin. Yun, take out. Bali, Pastor, siya lang yung automatic na magkuklose, no? Yes po. Siya yung automatic magko-close.
automatic din maglalagay ng SL and TP. Kasi kung ikaw maglalagay niyan, iisa-isahin mo yan. Type mo, di ba? Ganun mo siya gagawin. Ita-type mo yung SL, ita-type mo yung TP. Pagka sa phone ka naglagay niyan, mas matagal. Kaya yung helper is helper talaga. Siya na ang maglalagay ng SL and TP. Siya na rin ang magmo-monitor kung nag-advance na to your favor. I-adjust niya yung SL para kahit mag-pull back ay secured ang profit mo. Yan, katulad nito, nag-advance, naka-sell tayo. Gusto natin mag-advance pababa para kumita tayo. Yan, another, maglagay tayo. Yan. So naglagay ako ng bago. Yan, hihintay natin bumaba yan para i-adjust yung SL, no? Kung bababa siya. So yun ang gamit ng robot. Yan. How much profit in a day gamit ang 0.02? Ayan. Depende sa dami ng depende sa dami ng turning points na ipinakita at sa trading ko kasi may, of course, sabi ko nga, starting point nyo lang sa Social Sahab. Pagka nagamay nyo na yan, yung iba nyong alam, pwede nyo pang i-apply sa trading, no? But at least secured yung part na yan, yung mga turning points na yan. So kung nagpakita yan ng 10, yun, ang pinaka-maximum muna nun is $5. Hindi. O tama, $5 in a day. Minimum is 2.5, no? 0.25 times 5. Mga $1.25 minimum. Kung talagang worst case scenario. Pero pagka nakita mo na kung paano siya gumalaw, maglalagay at maglalagay ka. Dahil alam mong pupunta doon sa... Lalo na kung tinamaan na yung... Diba, tinamaan na yung... Ito kasi wala eh. Wala tayo sa turning point eh. Lalo na kung tinamaan na yung nasa turning point mo at nag-pull back, yan. Pwede kang mag-risk. Dagdag ka ng sell pa. Kaya ito, i-adjust na siguro niya. Ayaw pa. Ito, Ma'am Rose. Ayaw pa. Yan. Ang napansin ko, basta tinamaan na niya yung nasa turning point, mas malaki ang chance. Kahit mag-pull back yan, yun, kita nyo in-adjust, take out. Profit na yun. Ito, pag tinamaan, itong sell stop na to, tinamaan, kahit mag-pull back yan, pwede kang mag-risk na mag-sell. Kasi, i-close niya yan. Maliit lang yung makukuha mong profit, pero doon kakikita sa additional entries. But, again, that is high risk. Kasi, dinodoble mo, tinitriple mo, bawat entry mo, $10 kung 0.01 ka, $20 kung 0.02. Bawat entry. No, additional 20. So kung nakatatlo kang entries dyan, you have the risk of 40 agad. Tatlong entry, 60, 5, 100. $100 na yung risk mo. Yan, for a profit of something. Kaya pangit ng RRR niya. But so far, okay siya. Yan, kung makikita nyo dun sa Telegram, may pinost akong video, no? 5 entries, $80 ang capital. Na-take out lahat yun, 5. Plus, nagdagdag pa ako yata, 2-3 entry doon. Yan. So, kung tanong mo, ma'am o sir San Juan, yan, kung ilan, depende na sa'yo kung paano mo na-master yung Social Sahab. But you will start sa placement ng stop orders and understand how gold works. Yan. Ayaw pa, take out. Yan, ganyan siya. Risky talaga pagka hindi turning point. Kaya maganda sa turning point. Naglalagay ng order. Close ko na to.
Okay, meron pa po bang tanong? Kung wala na po, pwede natin siguro i-close ang call with a prayer. Going once, twice. Sige po, mag-pray na tayo. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Maraming salamat sa knowledge na na-share. Nawa, Panginoon, ay makatulong ito sa trading namin at ma-improve pa ang aming ability to do forex trading, Panginoon, especially sa gold, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na maging means ito upang kami ay maging daluyan ng pagpapala sa iba. Nawa, Panginoon, ay patuloy mo pang i-improve ang aming skills na marami na naming napag-aralan. Nawa, Panginoon, ay mas maging profitable kami ang bawat isa sa amin, Lord God. I-allow mo, Panginoon, upang una, matulungan namin ang aming mga mahal sa buhay, ma-achieve namin ang aming mga hinahangad na bagay sa mundong ito. At nawa, Lord, ay higit sa lahat ng iyon ay mapapurihan ka namin sa aming mga ginagawa, Panginoon God. At hindi aksidente, Panginoon, na na-encounter namin ang forex trading as an alternative, Panginoon, upang kami ay maging kumita, Panginoon God, at maging pagpapala sa iba. Bigyan mo kami, Panginoon God, ng understanding kung paano ito magagamit pa at mabibigyan ka ng kapurihan. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa. Special prayer, Panginoon, sa kanila. Ano man, Panginoon, ang kanilang pinagdaraanan sa buhay. Kilala mo sila, Panginoon. Patuloy mo silang kausapin. Patuloy mong ipadama ang iyong pagmamahal sa kanila. At patuloy mo, Panginoon, i-correct ang aming mga landasin kung kami ay lumalayo na sa inyong kalooban. Nawa, Panginoon, ay lagi kaming matagpuan na sumusunod at nasa kalooban mo para sa iyong kapurihan at sa iyong kapurihan lamang, Lord. Tawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, Panginoon God. At hayaan mo, Panginoon, na higit ka pa naming makilala at mapaglingkuran. Sa iyong kapurihan, O Diyos, at pasasalamat, pagsamba sa gabing ito. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. God bless po, mga fellow Tikmilians. Amen po. Close ko na po yung call. Pag may question lang sa Telegram or sa GC natin. Thank you po. God bless.